Lucas, hindi pa pwedeng sa kabilang kwarto ka na lang matutulog? Nag-aatubiling tanong ni Princess. Di kasi talaga siya komportable na makakasama niya sa loob ng kwarto ang lalaki. At kahit pa sinabi nitong trabaho lang lahat, ngunit di pa rin siya mapapalagay kapag kasama niya si Lucas sa loob. Wala ka ba talang tiwala sa akin, Princess? Nagsimula na namang tumigas ang tono ng boses ni Lucas. Hindi naman sa ganon, kaya lang utal-utal na wika ni Princess. Basta, dito ako matutulog. Diyan ka sa kama at dito ako sa sofa bed. Mariing sabi ng binata. Hindi pwedeng sa ibang kwarto ako matutulog. Baka may makakakita pa at magtaka kung bakit sa ibang silid ako humiga ngayong unang gabi ngayon ng kasal natin. Dagdag na katwiran ni Lucas. Wala nang nagawa pa si Princess at sumunod na lamang siya sa kagustuhan ng lalaki. Tumayo siya at tinungo ang banyo upang makapaghilamos. Habang nasa loob siya ng banyo, saglit siya munang tinitigan ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Maganda nga ang makeover na ginawa ni Georgia sa kanya. Halatang sanay na sanay ang bakla sa ganong klaseng okasyon. Pagkaraan na ilang minutong pagtitig niya sa kanyang mukha, ay naghilamos na agad siya. Nakasama raw kasi sa balat kapag tinanggal ang makeup bago matulog. Matapos yung sabunin na maigi ang kanyang pisngi, binanlawan niya to na mabuti at pinatayo ng face towel, saka nag-toothbrush. Pagkatapos ay lumabas kaagad siya ng banyo. Dumakong paningin ni Princess sa sofa bed kung saan nakahiga si Lucas. Di niya matiyak kung natutulog na ito dahil tinatakpan naman ng lalaki ang kanyang mukha. Talagang tinotoo nito ang sinabing sa loob ng kwarto talaga matutulog. Napailing na lang si Princess dahil wala na siyang magagawa pa. Sana nga lang makatulog din siya at kung hindi, siguradong mapupuyat siya at sasakit talaga ang ulo niya. Humiga siya sa kama at siniguradong ipipikit ang kanyang mga mata, ngunit patuloy na bumabalik sa isipin niya ang naganap na kasalan kanina. Kahit gusto niyang santabi ang mga yon, ngunit patuloy naman nagsusumiksik sa kanyang utak. Palipat-lipat na lang siya sa pwesto ng higaan. Narong tumagilid sa kanan, tapos sa kaliwa na naman. Narong tumihaya siya, tapos tumagilid na naman. Naiinis na talaga siya dahil gusto niya nang matulog, pero ayaw talaga siyang dalawin ng antok. Bumangon siya, tinignan ulit si Lucas. Buti naman at magandang tulog ng mokong na to. Usal ni Princess sa kanyang sarili. Hanggang sa dumakong kanyang mga mata, sa bridal gown ay sinuot niya kanina. Nilagay lang kasi niya to sa hanger malapit sa closet, kaya malayo niyang nakikita ang kabuuan ng disenyo. Gawa ito sa stretch silk satin na pilamultian ng mahamahaling beads at laces. V-neck at off-shoulder long tail gown ang style nito at hapit na hapit sa kanyang katawan. Biglang nakakaramdam ng lungkot si Princess habang pinagmamasdan ang trahe ni Boda. Nakasuot nga siya ng wedding gown. Di naman totoong kinasal siya dahil kunwari lang naman ang lahat. Siguro nga hindi na talaga matutupad ang pangarap niyang may kasal ng totohanan sa lalaking mahal na mahal niya at nagmamahal din sa kanya. Muli na namang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit di ka pa natutulog dyan? Tanong ni Lucas na ikinabigla naman ni Princess. Akala ng dalaga tulog na si Lucian. Yun para'y palihim lang nagmamasid sa kanya. Pwede bang wag mo na akong pakialaman? Matulog ka na lang dyan. Mabigat at tugon ni Princess, saka to humingang muli sa kama. Tinignan lang siya ni Lucas pagkatapos umiling-iling ito. Isipin mo na lang na hindi ako nag-i-exist sa mundo, Princess, para hindi ka magiging uneasy. Pahabol na sabi ni Lucas. Hindi din naman kasi ako sanay na may kasama sa loob ng kwarto. Kahit nga sa apartment, magkaiba kami ng kwarto ni Faye, sagot ni Princess. O sige na nga at lalabas na lang muna ako. Tsaka na lang ako papasok dito kapag nakatulog ka na. Pasensya na at walang sekretong sali dito sa bahay ng lola. Mahinahong wika ni Lucas. Sa isip ni Princess, abay himala yata na hindi nagsusungit ang lalaking to sa kanya. Siguro nga'y naaawa na rin sa kanya ang mokong na to. Salamat naman kung ganun, sabi niya sa kanyang sarili. Lumabas ng kwarto si Lucas at naiwan siyang mag-isa sa loob. Sana nga makatulog na siya bago pa ito makabalik. Samantalang si Lucas naman ay kumuha ng wine sa fridge at dinala niya sa labas. Naisipan niyang doon muna umupo malapit sa pool. Di rin siya makatulog sa loob ng kwarto kasi hindi naman siya sanay na doon mahiga sa sofa bed.
Masikip para sa kanya ang sofa at hindi siya halos makagalaw. Isa pa, kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, hindi talaga siya makatulog. Magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Inaamin niya masaya siya dahil nakita niya kung gaano din kasaya ang lola niya kanina sa simbahan. Ngunit sa kabilang banda naman, nagigilty siya dahil parang niloko niya ang kanyang lola. Wala kasi itong kaalam-alam na peke lang ang kasalan nilang dalawa ni Prince. Maayos niyang naplanong lahat sa tulong na rin ng kanyang matalik na kaibigan na si Logan. Kaya sa paningin ng mga tao at ng kanyang lola, totoo talagang naganap na kasalan kanina. Napabuntong hininga si Lucas habang tumungga ng alak sa baso. Kung di lang sana siya iniwan ni Colleen, siguro nga hindi ito mangyayari. Hindi sana umabot sa puntong magbabayad pa siya ng babaeng magpapanggap para maging bride niya. Ngayon nakaramdam siya ng awa para kay Princess. Alam niya kung paano nito ginawa ang kanilang kasunduan kahit na nahihirapan ito. At kahit pa nga pagsalitaan na masama ng kanyang ina, ay patuloy pa rin itong naninindigan sa kanilang kasunduan. Nababasa niya ang kalungkutan sa mga mata ni Princess kanina habang naglalakad sa pasilyo ng simbahan. Muli na naman siyang tumungga ng alak, inubos ang 2 bote ng beer. Tumingin siya sa kanyang orasan at mag-iisang oras na pala siya na nakaupo doon. Tahimik na nga ang buong paligid, ngunit ng ibang mga kasambahay, abala pa rin sa pagliligpit ng mga gamit at paglilinis ng bahay. Tumayo siya at pumasok na sa loob. Sir, di ba po pala kayo natutulog? Tanong ni Aling Sepa na naoy kasalukuyang naglilinis ng mga kubyertos. Lumabas lang po ako saglit, Nana, dahil nauuhaw po ako, pero aakit na rin po ako ngayon. Sagot naman ni Lucas. Tumango lang ang matanda habang nakangiti ito sa kanya. Alam niyang nanunokso ito dahil nga unang gabi ng kanyang kasal. Para na ring pangalawa niyang ina si Aling Sepa, kaya nga Nana ang tawag niya ito. Maliit pa lang siya na ninilbihan na ito sa kanyang lola, kaya nga natuwa ito nung malaman nitong ikakasal na siya kay Princess. At kung darating ang panahong malaman ng lahat ang katotohanan, natitiyak niyang malulungkot ang mga kasambahay nito, lalong-lalo na talaga ang kanyang lola. Panay nga ang tanong nito, kung bakit hindi raw makakadalo ang mga kamag-anak ni Princess sa kanilang kasal. Buti na lang nagawa niya ito ng paraan at napaniwala niya ang kanyang lola sa kanyang mga alibay. Na makapasok na si Lucas sa kwarto, maingat niyang sinara ang pinto. Tiningnan niya sa kama si Princess at tiyak niyang natutulog na ito. Humakbang siya papalapit dito at tumupo sa gilid ng kama at kinumutan ang dalaga. Saglit na tinitigan niya si Princess, hinawing ilang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Ngunit napatigil siya nang biglang gumalaw si Princess. Nagmamadali siyang tumayo at lumipat sa sofa bed habang nakahiga si Lucas. Nagtatalong 2 bahagi ng kanyang utak. Sinabi ng isa, paano kaya kung totohanin na lamang nilang lahat? Ngunit ang sabi naman ng isa, hindi maaari dahil may kasunduan sila na dapat walang anumang mamamagitan sa kanilang dalawa ni Princess. Samantalang ang kanyang puso, iba naman ang sinasabi. Kaya nga, naitanong niya rito kung may pagtingin na ba siya kay Princess. Ngunit kang sakaling meron na nga, magugustuhan din kaya siya ng dalaga. Gayong mahal pa rin ito ang dating nobyo? Maya-maya'y narinig niyang may sinasabi si Princess. Sa tingin niya nananaginip to. Amir, bakit mo ako niloko? Mahal naman kita. Binigay ko sa iyong lahat. Paulit-ulit na sambit ni Princess habang ang mga mata ay nakapikit. Pagkatapos bigla pa itong humagulgol. Gago ka, Amir. Walang hiya ka. Agad na bumangon si Lucas at nilapitan si Princess. Ginising niya ito, ngunit parang naalimpungatan ng dalaga at pinaghahampas nito ang kanyang balikat. Walang hiya ka, Amir? Patuloy sa pag-iyak at dalaga kaya hindi na nakatiis si Lucas at niyakap niya ito. Shh! It's okay, Princess. Nananaginip ka lang. Stop crying now. Wika ni Lucas habang patuloy ito sa paghagod sa kanyang likod. Maya-maya tumigil na rin sa pag-iyak si Princess at kumalas to mula sa pagkakayakap kay Lucas. Okay na ako, Lucas. Please, bumalik ka na sa sofa. Pakiusap ng dalaga. Agad namang tumalima si Lucas, ngunit pinainom niya muna ng tubig si Princess, saka siya muling humiga sa sofa bed.
Sa isip niya, mahal pa rin talaga ng dalaga si Amir dahil di pa rin niya to makakalimutan at nasasaktan pa rin to sa nangyari sa kanila ng kanyang dating nobyo. Mahal pa rin ni Princess si Amir kaya hindi niya maaaring magkagusto sa dalaga at baka masaktan na naman ulit siya. Ang kasunduan ay mananatiling kasunduan at walang dapat na mamagitang anuman. Ayaw niyang mahulog ang kanyang loob kay Princess dahil 6 buwan lang naman silang magkakasama at pagkatapos nun maghihiwalay na rin sila ng landas. Iha, kamusta? Pinatulog ka ba ng apo ko kagabi? Nanunuksong tanong ni Doña Lucita kay Princess habang kumakain sila ng almusal. Ngumiti lang ng tipid ang dalaga dahil di naman niya alam kung anong isasagot niya. Di naman niya maaaring sabihin sa lola ni Lucas na hindi na sila nagsisiping ng apo nito. Iha, sana mabubuntis ka na kaagad para naman mas magiging masaya kayo mag-asawa. Alam mo bang gusto ng apo ko na maraming mga anak dahil nga nag-iisa lamang siya? Nakangiting wika ni Doña Lucita. Biglang nabilaukan si Princess sa kanyang narinig. Nais ng nona ni Lucas na magkaanak sila? Oh my God, para naman mangyayari yun. Ngayong wala namang nangyari sa kanila ng apo nito. Sa ngayon po, di mo na namin iniisip ng asawa ko ang ganyang mga bagay kasi gusto pa po namin sulitin ang panahon namin sa isa't isa. Di po ba pag nagkakaanak na mahati na po ang oras? Depensang sagot ni Lucas. Biglang tumawa ng malakas sa Doña Lucita. Hay nako, ikaw talaga, apo. Pero Lucas, dapat wag nyo nang patagalin pa yan habang bata pa kayo. Mas masaya pag may mumunting bulilit na maglalaro sa loob ng bahay ninyo. Wika ni Doña Lucita. Tama po yan, Lola. Wika ni Faye na nooy sumasabad sa usapan. Tinapakan ni Princess ang paa ng kanyang kaibigan bilang pagsaway dito na tumahimik na lamang at wag makisawsaw pa at baka humaba pang usapan. Opo, Lola, pag-iisipan po namin yan ni Princess. Nakangiting tugon Lucas habang sumusubo ng pagkain. So talaga bang babalik na kayo ng Maynila ngayon, iho? Di ba pwedeng bukas na lang? Paglalambing ng matanda. Ewan ko po dito sa asawa ko. Mahinahong tugon ni Lucas. Maaaring mo ba akong pagbigyan? Pakiusap ni Doña Lucita. Naaawa naman si Princess sa lola ni Lucas kaya pumayag na rin siyang magstay pa muna sa ancestral house ng isang araw. Magaan din kasi ang loob niya sa matanda kasi para na rin niya itong totoong lola. Bata pa kasi siya na mamatay ang kanyang lolo't lola kaya hindi niya naranasang lumaki sa poder ng mga ito. Tanong ulit ni Doña Lucita. Sige po, Lola. Tuwang-tuwa si Doña Lucita sa sinabi ni Princess at masaya din naman ang dalaga dahil kahit papano'y nabigyan niya ng konting kaligayahan ang lola ni Lucas. Nasa gitna sila ng pag-uusap sa hapagkainan nang bumaba si Madam Lauren at nakabihis na itong parang aalis na. Di man lang to nagpaalam at dire-diretso lang tong lumabas ng bahay. Maya-maya'y narinig nila ang ugong ng papaalis na sasakyan. Nagkatinginan lang sina Princess at Faye dahil alam naman nilang pareho kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng ina ni Lucas. Pasensya ka na sa biyanan mo, iha, paumanhin ni Doña Lucita. Okay lang po yun, Lola. Alam ko naman po na hindi naman talaga niya ako gusto para kay Lucas. Malungkot na tugon ni Princess. Totoo talagang nalulungkot siya dahil alam niya kahit kailan ay hindi niya maaaring makuha ang loob ng ina ni Lucas. Nang matapos silang kumain, bumalik na si Princess sa kwarto. Samantalang, nakasunod naman si Faye sa kanya. Alam niya na marami na namang itatanong kaibigan siya sa kanya at hindi na nga siya nagkamali. Dahil pagkapasok pa lang nila sa loob ng kwarto ay inuulan na siya ng maraming mga tanong. Kamusta kagabi, Mars? Tanong ni Faye at saka humagkikik ito na parang kinigilig. Hoy Faye, umayos ka ha? Alam ko kung anong tinatawa-tawa mo dyan. Saway ni Princess sa kanyang kaibigan. So ano, nagro-rosaryo lang kay ni Lucas kagabi? Natulog kaming pareho. Ano ka ba? Dito ako natulog sa kama tapos dyan naman siya sa sofa. O di tapos? Pangatwiran ni Princess. Naku Mars, sayang naman. Pagkakataon mo na sana, malay mo. Kapag may nangyayari sa inyo, baka makakapan-inlaban din kayong dalawa. Natatawang wika ni Faye. Hay, wag natin pag-usapan yan, Mars. Tugon ni Princess, saka ito humiga. Ang mabuti pa, bumalik ka na muna dun sa kwarto mo at matutulog ako. Dagdag pang sabi ni Princess. Agad namang tumalima si Faye at lumabas ito ng silid.
Akala ni Princess makakatulog na siya, ngunit biglang pumasok si Lucas at kinuha nitong tuwalya. Pumasok to sa banyo at nag-shower. Sa isip niya may banyo naman sa ibang mga silid, kung bakit dito pa maliligo. Dumepensa naman isang bahagi ng kanyang utak at sinabing, alangan namang pumasok si Lucas sa ibang silid gayong narito siya. Siyempre kung nasa ng asawang babae, dapat nandun din ang asawang lalaki. Kinuha ni Princess ang kanyang cellphone sa ibabaw ng drawer at nagsimulang mag-scroll-scroll sa kanyang Facebook account hanggang sa dumaan sa kanyang wall ang isang viral na post na ikinagulat niya. Si Lucas ang nasa litrato kasama ni Colleen at naghahalikan silang dalawa sa picture. Tiyak ni Princess na post yun ni Colleen at dahil sikat ito ay madaling mag-viral. Hindi niya tiyak kung kailan kinuha yung picture basta't ang alam lang niya may nararamdaman siyang konting kirot sa kanyang puso. Nang lumabas na si Lucas ng banyo, agad na in-scroll niya ang kanyang cellphone pataas para mapunta siya sa ibang mga posts. Saglit na sinulyapan niya ang lalaki at wala itong damit maliban sa tuwalyang itinapis nito sa kanyang bewang. Hindi alam ni Princess kung bakit dumako ang kanyang paningin sa matipunong dibdib ni Lucas. Ngunit nahuli siya ng lalaking nakatingin siya rito kaya nagawa na naman siyang asarin ng binata. Yes? Attracted ka na ba sa akin? Nakangiting tanong ni Lucas. In your dreams. Umirap na sagot ni Princess saka tumagilid at tinakpan ng mukha. Nagkaroon ng katahimikan. Maya-maya ay narinig niya ang pagpihit ng pinto kaya iniisip niyang lumabas na si Lucas. Hinawi niya ang kumot ay tinakip niya sa kanyang mukha at buong gulat niya nang tumambad sa harap niya ang gwapong mukha ni Lucas at seryoso tong nakatingin sa kanya. Biglang nakaramdam siya ng pamumula sa kanyang pisngi, kaya pilit na iniwas niya ang tingin sa lalaki. Mas lalo pang nilapit ni Lucas ang mukha niya kay Princess at ang akala naman ni Princess, hahalikan siya ng binata kaya napapikit siya habang hinihintay na maglapat ang kanilang mga labi. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakatingin lang ang lalaki sa kanya at maya-maya, gumisito na parang nangaasar. Sabi ko na nga ba nahuhulog ka na sa akin? Nakangiting wika ni Lucas. Aba, hindi assuming ka talaga. Depensa ni Princess. Ba't may papikit-pikit ka pang nalalaman? Nakangiti pa rin tanong ni Lucas, tsaka ito tumawa ng malakas. Dahil sa sobrang inis ni Princess, pinaghahampas niya ng una ng lalaki. Samantalang si Lucas naman tawa ng tawa na tila ba nag-e-enjoy siya sa pang-aasar niya sa dalaga. Ngunit nang maramdaman niyang nabibikon na talaga ang dalaga, ay tumigil siya at biglang sumeryosong mukha. Mahal mo pa rin ba si Amir? Tanong ni Lucas. Nabigla naman si Princess sa tanong na yon dahil hindi niya inaakala na itatanong yon ng binata sa kanya. Nanaginip ka kasi kagabi sa kanya Iyak ka ng iyak. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin ang lalaking yon? Tanong ulit ni Lucas. Di sabagot si Princess at bumuntong hininga lang to. Huwag na natin pag-usapan si Amir, pwede ba? Tumahimik na lamang si Lucas at umupo sa sofa. Kinuha nito ang blower at pinatutuyo nito ang kanyang buhok. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ng binata. At dahil nilagay lang yon ni Lucas sa bedside table, nakikita ni Princess kung sinong tumatawag dahil nag-flash sa screen ng cellphone nito ang mukha ni Colleen. Tumayo si Lucas at dinampot ang kanyang cellphone. Di naman ganong nagtagal ang pag-uusap nila sa telepono dahil ibinaba na to ni Lucas. Ngunit biglang nag-iba naman ang mood ng lalaki pagkatapos silang mag-usap ni Colleen. Nakasimangot tong bigla at biglang sumeryosong mukha. O ano nangyari sa'yo at para kang natalo sa sweepstakes? Si Princess na naman ngayon ang nangaasar. Mahal mo talaga si Colleen, no? Sa bagay, halata naman. Nakangiting wika ni Prince. Akala ng dalaga, hindi lang papansinin ni Lucas ang pangaasar niya. Ngunit ano't biglang umasim ang mukha nito. Shut up! Naiinis na wika ni Lucas. At bakit ka nagagalit? Dahil apektado ka, diba? Hindi mo lang kasi maamin-amin na mahal mo pa ang babaeng yon. Naiinis din na tugon ni Princess. Hindi niya alam kung bakit hindi siya naiinis gayong purpose lang naman niya ay asarin si Lucas. I said shut up. Hindi ka ba nakakaintindi? Bulyaw ng lalaki. Ikaw ang tumigil dyan. Tinawagan ka lang ng ex-girlfriend mo, bigla ka ng tinopak. Ewan ko sa'yo, Lucas. Shit. Mura ng lalaki pagkatapos tumayo ito at pabagsak na sinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Princess sa loob ng kwarto at dahil sa sobrang inis niya, binabato niya ang lahat ng mga unan hanggang sa nagkalat ito sa sahig.
Nasira na talaga ang mood niya. Sinira ng malanding babaeng yun. Malandi nga dahil alam naman itong katatapos lang ng kanilang kasal ni Lucas. Wala man lang tong kahihiyan at tumawag-tawag pa sa asawa niya. Saglit na natigilan si Princess dahil nagtatalo ang dalawang mahalagang bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang utak at puso. Ano raw? Asawa? Hindi ba't peke naman ang kasal niyo ni Lucas? Paalalang sabi ng kanyang utak. At bakit mag-asawa naman sila sa paningin ng ibang tao? Kaya di ba pwedeng asawa na rin ang magiging turing niya kay Lucas? Pangatwiran ng kanyang puso.